Ayan, konti lang yung tao ngayon. Tapos ayun guys, oh, ayun yung ayun yung may gumagawa dun sa dulo. Ito yung mga ginagawa nila, ito. Pakita ko sa inyo. Ito, nilalagyan nila ng, kasi dati wala to eh. Ayan, nilalagyan nila ng parang harang, ayan. Ayan, hanggang dun yan, hanggang sa sa shore, sa dulo ng shore. Ayan. Tapos ayun, marami pa rin mga mga tindahan sarado dito. Kasi syempre, halos dalawang taon nga tayo mahigit na pandemic. Yung iba parang nalugi na rin siguro, ganon. Ayan, pero sana bumalik na sa normal para yung mga may hanap buhay dito, syempre kahit papaano na rin magkaroon na rin ng income. So dito meron rito, kung may dala kayong mga card, mga ATM machine, tapos hindi kayo nakapag-withdraw, ayan, meron dito, dalawa to dito ang ATM machine dito. So tinatanggap naman daw lahat dito. Eto, puntahan natin yung ATM machine. Eto guys, oh. Yan. Ayan. Ayan yung ATM machine nila. Ayan, kaya kung kung card yung dala nyo, wala namang problema. Ayan, meron dalawang ganito dito. Oh, ayan. So ayun mga guys, bibigyan ko kayo ng tips after pandemic na nagbukas ulit to, kung paano pumunta dito. Kasi medyo maraming mga nagbago nga. Yun nga, kapag galing ka ng Maynila, syempre yung entry mo ay sa Port of Batangas. So kung dati nga guys, merong mga maliliit na bangka na may katig. So ngayon tinanggal na nga pala yun. Tinanggal na yung bangka na yun. Kasi dati ayun yung sinakyan namin. Tinanggal na yun kasi
maraming araw parang delikado at saka nadidisgrasya. So yung sasakyan nyo is Aroro mismo, yung medyo mas malaking sasakyan pandagat, parang barko na ganun. So Aroro, ang pamasahe ay 250 plus. Ayun. Tapos kung gusto niyo naman medyo mas mabilis, yung sa fast craft ay 500. Sa Aroro medyo matagal lang. Ano siya, 2 hours, halos na sa 2 oras yung biyahe nyo from Batangas Pier hanggang dito sa sa Puerto Galera. So ayun, tapos pag galing naman kayo ng Maynila, mas maganda sumakay na kayo sa sa PITX na kayo sumakay, tapos diretso na ng Batangas Pier kasi kami galing ng Las Piñas. So yung mga pupunta ng Alabang sa ngayon update sa ngayon, wala pang bus na galing ng Alabang papuntang Batangas. Wala pang bus. So umalis kami ng madaling araw noon, buti na lang kahit papaano meron kami nakitang van doon. Kaya lang ang biyahe from Alabang to Lipa, Batangas. Tapos pagdating ng Lipa, kung pwede rin ganito yung biyahe nyo, punta muna kayo ng Lipa, Batangas, SM Lipa. Pagdating ng SM Lipa, meron kayong masasakyan doon, jeep na Batangas Pier. Pero suggest ko sa inyo, abangan nyo yung bus doon na mga galing Maynila. Umiikot yun doon, yun sa likod ng mga bus doon na na nakapila. Sakyan yung bus doon na dadaan na Batangas Pier. Dadaan lang yun guys, abangan nyo lang yun, magtanong na lang kayo. Batangas Pier, tapos ang pamasahe ay from SM Lipa to Batangas Pier, diretso na mismo sa loob ng puerto ng ng Batangas. Ang pamasahe ay 100 pesos. So from Alabang, sinakyan namin van is 200, so 300 pesos. Galing naman ng PITX, so hindi ko lang sure, hindi ko alam kung magkano yung pamasahe galing ng PITX diretso dito ng Puerto Galera. So ayun, tungkol naman sa pinag-stayan namin, yung may nakausap lang kami online. Tapos yun, medyo okay naman, 1,000 per night. So 2 gabi kami dito, 3 araw. Ayun, okay naman, mamaya ipapakita ko sa inyo. So ayun mga guys, tungkol naman sa mga sa mga kakailanganin natin dito papuntang Puerto Galera, So kailangan nyo syempre kayo fully vaccinated, tapos ID, tapos wag yung kakalimutan. Dapat yung dapat yung cellphone nyo is may data kasi nag-i-scan tayo ng app. Download kayo ng apps na Stay Safe, tapos yung isa? Stay Safe, Espas, Trace. Tapos dapat meron kayong confirmation booking dito sa Puerto Galera na na nakabook kayo dito. Ayun yung ipapakita nyo sa port. Tapos meron kayo dapat Espas, i-scanin nyo doon sa port ng ng Batangas, sa terminal ng Batangas. Tapos yung vaccine card nyo nga. Tapos dapat may ID kayo. Tapos ayun lang naman yung mga kailangan. Tapos yung cellphone nyo dapat laging may data kasi magbubukas kayo ng Stay Safe na apps. So kailangan may data. I-scanin nyo yun doon sa doon sa terminal ng sa Batangas Port, sa pier. So i-scanin nyo yung doon yung QR code ng Stay Safe. Tapos dapat merong naka-fill up kayo sa Stay Safe na na apps. So yun, dapat meron kayo Stay Safe, Espas, tapos confirmation booking, tapos Trace pa yata, meron pa yata Trace. Tapos yung environmental fee nila dito is 120. So medyo tumaas na nga, sa bagay matagal na ako nandito. Nang huling punta ko dito, ayun nga 120 na yung yung environmental fee nila. Tapos mamamasahe ka kung walang magsusundo sa iyo sa binuking mo, sa nagpabook ka, magta-tricycle ka, I think 100 pesos yata. Kayo na lahat yon. So ayun, ayan guys, napakaganda pa rin talaga ng ng buhangin dito sa White Beach, sa sa Puerto Galera. Ayan, maganda ngayon kasi yun nga, weekdays, Huwebes, konti lang yung naliligo. Syempre may mga pasok pa yung mga iba. Yun, ayun yung bundok. Ayun guys, kung medyo marami kayo, maganda na na may mga baong kayong bigas.
O kaya may mga baon kayong lulutuin nyo kasi para medyo makatipid kayo saka makakain nyo yung yung gusto nyong lasa. Okay naman yung mga pagkain dito. Kung may budget kayo, syempre na lang kayo, kumain na lang kayo. Ayun, maganda rin dito kasi may mga pulis dito, guys. Ayun, kaya syempre pag may mga pulis, pakiramdam mo safe. May police visibility dito. Yan, maliligo muna tayo. So guys, tingnan natin yung yung tubig. And guys, napakaganda ng tubig, oh. Ayan, tapos ang gaganda ng mga bato. Ayan, sarap nga manguway lagi sa aquarium. Ayan, napakaganda ng tubig. Ayan, linaw, saka ang linis-linis ng tubig. Ayan. 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 So ayun guys, medyo masarap maligo ngayon kasi hindi pa masyadong mainit. Hindi pa masyadong mainit. Tapos hindi ganun kalamig yung tubig. Yung sakto lang. Pero pag pag may lahi ka kambing, yun medyo malamig talaga. So ayan, ang ganda ng tubig, oh. Ayun, yung siguro yung yung ipiprepare mo pag pumunta ka dito, yun nga, kailangan fully vaccinated ka. Tapos SPAS, tapos stay safe na app. So parang pifill upan nyo yun. Pagkakaalala ko doon pa lang sa kapag magpapabakuna kayo, kasi ganun sa barangay namin, kailangan may apps ka na stay safe, tapos pifill upan mo yung stay safe na yon. Tapos parang bakunahan ka. Parang parang detalye mo yun na yun nga, nagpabakuna ka bago ka nagpabakuna. So ayun, tapos syempre pamasahin nyo from kung saan kayong lugar. Kung galing kayong Maynila, mas maigi dumiretso kayo sa PITX. Tapos PITX diretso na lang Batangas Port, Batangas Pier. Pagdating ng Batangas Pier, kayo, magrororo. Wala na yung dating mga bangka na na may katig na na medyo mas mabilis kasi yun kaya lang yun nga medyo hindi safe kasi nga pag medyo malalakas yung alon, medyo delikado nga yun. So yung sinakyan namin medyo malaki, yung Roro, yung sinasakyan ng mga 10-wheeler sa ilalim, mga ganun, mga truck, mga sasakyan. Kaya lang medyo mabagal siya, guys. 2 oras yung biyahe namin galing ng Batangas Pier papunta rito sa Puerto Galera. Kung gusto nyo naman medyo mabilis, mag fast crop kayo. So ayun, 500 per head. So sa medyo mga papipera, mag fast crop na lang kayo para medyo mabilis. Pero sa kagaya kasi namin, budget meal lang. Kaya Roro, ayun, 255 yata. Ayun, 255 per head. Tapos environmental fee nga na 120. Tapos mag tricycle kayo dito. Ayun, mura na naman tricycle, parang yata, papunta rito is 100 lahat na kayo nun. Yung kasya lang sa tricycle, siguro mga 4, gano'n. Tapos pag magbubook, mas maganda magbook kayo ng ticket online na, hanapin nyo sa online. Pero hindi kasi kami online kasi yung nakausap namin dito mabait, yung pinag-stayan namin, kaya siya na nag-ayos. Kasi ngayon daw hindi ka na daw makakakuha ng ticket na parang on the spot, kasi parang laging fully book na yata yung yung ticket nga. Yun, mas maganda online kayo magpa-book ng ticket. Tapos hindi lang ako sure kasi ayun yung sinabi sa amin ni ate, yung pinag-stayan namin, na mas maganda magpa-book kayo online ng ticket para sigurado yung yung pagtawid nyo dito at saka may schedule nyo rin. So mas maganda, mas maaga magpa-book na kayo kung kailan yung punta nyo dito. Kung naman sa pwede naman, guys, na wag kayo na magdala rito ng mga mga lulutuin, mga pagkain. Meron naman dito sa labas mabibilhan ng mga pagkain. May mga groceries, may mabibilhan ng mga gulay, mga karne. So mamaya papakita natin sa inyo para makita nyo mismo. So kasi minsan medyo hassle din yung marami kayong dala, lalo kapag marami rin kayo. Tapos magdadala kayo ng mga mabibigat. Minsan rin. Kaya mas maigi, hindi naman ganun kamahal pag doon kayo sa highway bumili.
dun sa labas na ito. Mamaya pakita ko sa inyo. Tapos wag na wag niyong kakalimutan, dapat may confirmation booking kayo dito para makapasok kayo dito kasi dun sa Batangas Port, i-check yon isa-isa. Tapos pagdating ulit dito sa Galera Port, i-check ulit yon isa-isa. So ayun, maligo muna tayo. So mga guys, i-share ko sa inyo yung ito nga, yung tinuluyan namin. Almost 1,000 per night, 2 gabi-gabi dito. Tapos 3 araw. So kagandahan dito, napakabait ng dito ng may-ari. Tapos may free na breakfast. Tapos free ka gumamit ng ng kitchen nila. So okay naman, hindi na rin masama. Okay naman. Tapos aircon, may TV. Eto. Ayan. Ayan yung yung bed. Ayan. Tapos ayan yung aircon. Ayan, good for lang to, for 2 persons. Ayan, kung dalawa kayo. Ayan. Ito yung TV. Ayan. Ito yung toilet. So, ayun guys, napakabait ng ng may-ari dito. Napaka niya sa mga niya customer. So, shout out kay ma'am. Hindi ko alam pangalan, Nicole yata. Eto. Ayan. Ayan, nasa nasa 3rd floor. Tapos, nga pala to guys, 2 to 3 minutes yung from the shore sa mismong White Beach. So, ito, maganda yung view dito lalo pag umaga. Ayan Ayan, may kita nyo yung mga bundok saka yung windmill. Ayun, may windmill. Yung unang punta ko dito guys, wala pang windmill. Ngayon meron na sila. Ewan ko lang, hindi lang ako sure, pero wala akong maalala na na may windmill sila. So ayan. Pero yung sa mismong beach, hindi nyo masyado matatanaw dito. Pero malapit lang din naman, 2 to 3 minutes. Ganon, maglalakad ka lang ng konti. Ayan. Ayan, ang ganda ng view. Pagising mo sa umaga, yan yung matatanaw nyo. So, ayun. Eto guys, sa mga gustong magpabook kay kay ate, napakabait niya. Tapos napaka-maasikaso. Ayun, eto. Ayan. Ayan yung yung contact number, yung pangalan ng Facebook page nila. Ayan. So, napakabait dito ng may-ari. Ayan guys, ito yung yung medyo malapit na mga bilihan dito sa from beach. Ayun, merong Cebuana doon. Merong pawn shop. Mga lang to, mga lang, siguro mga 3 minutes lang. Ayun. Ayun, may Palawan din doon. Tapos may mga groceries din dito. May mga groceries, pwede rin kayong mamili. May mga bilihan din ng mga gulay-gulay. Ayun. Dito rin Andox. Ayun. So, kaya pwede na rin na hindi kayo hindi na kayo magdala ng mga lulutuin nyo at saka mga anuhin nyo. Makakatulong na rin yon sa mga rito. Sa mga tao rito, pag dito kayo bibili, hindi naman ganun kamahal yung mga bilihin dito. Kagaya ng mga, halimbawa, lulutuin nyo. Mga manok, karne, gulay. So doon banda may mga groceries din doon. Masarap naman maglakad-lakad dito at saka kahit gabi, safe naman maglakad-lakad dito. So ayun, hindi nyo, kasi yung iba nagdadala pa ng ng napakaraming mga kung ano-ano. So suggest ko sa inyo, dito na lang kayo mamili. Ayan. Halos nandito rin naman yung mga bibili nyo. Mga chicherya, kumaya, mga inumin, nandito na rin naman lahat. So guys, kagaya nito merong grocery dito. Siguro mga lang to, mga 2 minutes lang doon sa pinag-stayan namin. Kaya ito, makakabili rin naman kayo dito ng mga kailangan nyo. Ayan. Ayan. Halos kumpleto, marami naman mga dito, mga groceries. Ayan. Kaya hindi nyo na kailangan magbaon. Tapos para syempre makatulong din sa mga rito, sa mga rito, residente dito na mga nagninegosyo. Ayan.
Marami mga ano rito sa labas. Dito sa highway. Hindi naman siya ganun kalayo. Maximum 5 minutes lang siguro yung ano, lalakarin nyo. Guys, ito yung ano, yung kapag gabi dito sa ano, sa Puerto Galera. So ayun, maraming mga sarado kasi nga medyo konti pa lang yung mga turista kasi nga kakabukas lang. Pero eto, meron namang mga resto bar dito na kahit papano nag-open sila kapag gabi. Ayun, kagaya niyan, may nagla-live band. Dati meron pa ditong ano, mas masaya dati dito. Merong ano, nagpo-fire dancing, gano'n. Ayan. Ayan. So siguro by next year, lalo sa summer, ayan, medyo masisigla na ulit dito sa ano, sa Puerto Galera, sa Mindoro, kasi nagbukas na sila. Nagbukas na yung ano, I mean, nag-ano na sila, nagpapapasok na sila ng mga turista. Ayan. Ayun guys, ano, 9:30 na ng gabi dito. Marami pa naman ano, mga naglalakad-lakad dito. Ayan, masarap kasi maglakad-lakad kapag ganito gabi, lalo yung mga ayaw mainitan. Ayan, may mga bukas na bar. Ayun, meron din doon. Tingnan natin. Ayan guys, oh. Ayan, kahit pa paano kapag ngayon gabi maglalakad-lakad kayo, meron naman kayong parang makikita, ayun, maririnig. Ayan, may mga nagla-live dito sa mga bar. Ayan. So, ayun. So, ayun guys, ano, pauwi na tayo. Nag-ano tayo ngayon. Itong pauwi natin, nag-fast crop naman tayo kasi medyo nagmamadali tayo. Alas 12:45 kasi yung Roro, tapos halos 2 oras yung biyahe niya. Yung fast trap kasi may 7 AM pinakamaaga, tapos almost an hour lang yung biyahe niya. Yun guys, yung kapag pabalik na, ewan ko kung sa fast trap lang, ano, kailangan nyo na ng trace apps kasi may i-scanin kayo ditong ano, QR code ng trace para ano, para sa pagsampa sa ano, sa fast crop nga. So ayun, so dapat talaga lagi kayong may data or may load yung mga cellphone nyo para dun sa pag-scan sa kapag meron kayong mga kailangan update o ano, mga apps na kulang. So ayun, maya ano na tayo, sasakay na tayo sa fast crop. So guys, eto na yung ano, yung fast crop. Eto. Mabilis siguro to kasi fast nga eh. Fast crop. Ayan. Ayan,